May mga bagong updates patungkol sa transfer of ownership. Yung 20 working days para mapaglipat sa pangalan mo, hindi pala talaga 20 working days yun. Tapos ano nga bang gagawin kapag hindi na kumpleto yung dokumento mo? Wala na yung deed of sale o kaya naman expired na yung ID ng hawak mo ng original owner. At saka paano nga ba yung online process para mas mapadali ito? Yan ang mga updates sa pag-uusapan natin sa video nito. Napansin namin na karamihan sa inyong mga nanonood ay hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa ating mga channels and pages. Makakatulong ang inyong like at comment para mas makapakagat itong video na to at para hindi kayo magpuhuli sa balita, mag-subscribe, mag-follow sa page sa channel natin. May share lang ako mga updates sa inyo dahil personal kong nakausap si Mr. Jobert Yob Bulanos, siya lang naman ang chairman ng Motorcycle Rights Organization, tungkol sa mga transfer of ownership updates na mangyayari at nakaplano na. In coordination with the Office of Senator J.V. Ejercito at sa pakikipagtulungan ng LTO, itong mga didiscuss nating updates na to is in the pipeline niya. Again mga brother, yung pag-uusapan natin ngayon, nasa plano na. This is not a proposal but is already a plan. Pero hindi pa siya implemented dahil pinaplano na nga ang execution ng mga updates na to patungkol sa transfer of ownership. Isa-isahin natin yung mga pinag-uusapang plano para mas mapagaan ang buhay nating mga riders. Actually, hindi lang mga riders, pati mga motorista, kahit mga sasakyan covered na to. When it comes to transfer of ownership, paano padadaliin ang proseso at paano mas magiging kumbinyente para sa lahat. Kamakailan nga ay maraming nataranta, naguluhan, at masasabi nating nag-alala dahil sa pagpirma ni PBBM sa Republic Act 12209 as primarily authored by Senator J.V. Ejercito with regard to the amendments from the Doble Plaka Law. Kasama na nga dyan yung transfer of ownership na tinatawag. Gusto niyo malaman yung detalye ng Republic Act 12209, pinag-usapan natin yan sa kabilang video mga brother. Ipapaalala ko lang na yung Republic Act na yan ay hindi natin kaaway. In fact, yan ay nagpagaan pa ng buhay nating mga riders from the previous Doble Plaka Law ni former Senator Gordon. Inamyendahan yan primarily ni Senator J.V. Ejercito para mas mapababa ang multa and to decriminalize yung ibang mga violations dyan. Ibig sabihin, hindi na kasama ang pagkakakulong bilang parusa. Yan lang ang ilan sa mga ginawa ni Senator J.V. para mas mapagaan ang buhay nating mga riders when it comes to that law. Pero tandaan natin, ang transfer of ownership mga brother, bago pa tong Republic Act 12209, bago pa ang Doble Plaka Law, ay matagal nang nire-require sa Pilipinas. Way back, as in matagal na, is existing na po ang transfer of ownership process sa Pilipinas. Maaring hindi lang na-enforce, but given some of the updates that's happening now and that will happen, kaya naman nagkakaroon ng push para tayo bilang mga may-ari o mga nagbenta ng mga motor natin, mga kumukuha ng segunda mano, ay magkaroon ng mas maayos na proseso patungkol dito. Napag-usapan na natin yung mga nakapaloob na updates tungkol sa transfer of ownership. Yun yung pag-uusapan natin kasi sa video na to. Dahil kamakailan lang, the previous days ay nagkaroon ng update between LTO, Senator J.V., and some riding organizations kung paano pagagaanin at pabibilisin ang proseso na to. Ito yung mga updates na yun. Isa-isahin natin. Yung 20-day transfer of ownership deadline, yung rule na yan ay nag-a-apply lamang para sa mga vehicles that were bought, transferred, basta nakuha mo segunda mano, starting May 24, 2025. Anything outside of that date, May 23, 2025 pa atras, hindi sakop nitong 20-day requirement na to. Nagigitsahan natin yan mga brother ha. So key date, mahalagang date yung May 24, 2025. Yung mga sasakyan, mapakotse yan, mapamotor, that was acquired, nabili, nabenta, kung anuman, bago ang May 24, 2025, you have until your next registration or your registration renewal para mapalipat yan sa pangalan mo. Halimbawa, nabili ko yung motor ko ng April 30, 2025. Obviously, wala pang May 24. Dahil wala pang May 24, hindi ako sakop
nung 20-day deadline. April 30 ko nabili eh. Tapos halimbawa, ang expiry ng registration ng sasakyan o motor na nabili ko na yon ay nakaset ng, let's say, December 2025. Ang ibig sabihin lang nun, nabili ko siya ng April 30 this year, ang deadline ko para mapalipat sa pangalan ko yung segunda mano na sasakyan na nabili ko ay hanggang December 2025. Natatandaan nyo sa previous video natin, sinabi ng LTO na ang batas na yan ay hindi retroactive. Ito po, as a rule po, Manong Ted, dahil wala pong retroactive application na nakalagay po dito sa batas, ito po ay magiging prospective. Ibig sabihin, kung kailan lang siya effective, yun lang yung mga tatamaan ng batas. Iba yung batas prior to the law being implemented. So, tandaan natin yung mga brother ha. So, key date yung May 24, 2025 kung sino yung susunod sa bagong transfer of ownership guidelines na to. Next tayo. According to this meeting update, tinatanggal ng LTO yung confirmation requirements between branches. Alam mo yung hihingi ka pa ng mother file, kesyo yung motor na nabili ko ay ang mother file nasa Nueva Ecija, taga Cavite na ako, hihintayin ko pa yung mother file mapadala dito sa Cavite. Yun kasi ang isa sa mga nagpapatagal. Yan, kapag na fully implement na ang mga changes na to, ay hindi na i-require ng LTO. But what will happen instead, what they intend to happen, is pwede ka nang magpa-transfer sa kahit na saang LTO branch without having to coordinate, get the confirmation requirements sa iba pang LTO branches. Mas mapapabilis yung proseso, mas mapapadali yung proseso. Next, i-clarify natin yung 20-day process. Ang nasa isip natin nung pinirmahan yung Republic Act 12209 is, dapat in 20 working days, dapat nasa pangalan ko na to. Paano yan? May trabaho ko, yung ibang dokumento, hindi ko pa naasikaso, yung mother file ko, hindi ko pa nakukuha, HPG clearance ko, ang daming kasi. Hindi ganon, hindi dapat mataranta. Bakit? Given this update, the 20 working day rule only applies na dapat lang ma-start mo, maumpisahan mo yung proseso ng pag-transfer ng ownership sa'yo. Magkaiba yung in 20 working days dapat nasa pangalan mo na versus in 20 working days dapat naumpisahan mo na yung proseso. Dito tayo sa pangalawa. Kaklarify natin ha. In 20 working days, dapat naumpisahan mo na. Paano brother, isang buwan na hindi ko pa napapalipat sa pangalan ko? Ang tanong, naumpisahan mo na ba? Kapag naumpisahan mo na yung proseso, then pasok ka na doon sa 20 working day. Kumbaga, hindi ka na dapat masita for failing to work on the transfer of ownership para sa vehicle, para sa motor na binili mo. Ulitin ko, the 20-day period is to start the transfer process. And then, you can finish, pwede mong matapos yung transfer process on your renewal date. Disclaimer, wala pang binibigay na official parameters ng LTO as to what qualifies as starting the process. Pero susundan lang natin yung example natin. Nakabili ako ng motor May 30, 2025. Sakop na to ng bagong transfer of ownership process. Tapos, nagpanotaryo na ako, pinanotaryo ko na yung deed of sale ko, sabihin natin June 5, 2025. So, pasok pa to sa 20 working days. Ibig sabihin, inumpisahan ko na yung proseso ng transfer of ownership process. Kasi hindi na lang to yung blank DOS eh. Di ba? Yung pirma-pirma lang, blanco, ganyan. Nagpanotaryo na ako. Naumpisahan ko na yung proseso. Nag-secure na rin ako ng mga iba-iba pang dokumento na kakailanganin ko sa transfer of ownership. Ibig sabihin lang nun, nakapag-umpisa na ako. That in itself is enough para masabi mo na nag-start ka na ng pag-transfer of ownership within that 20-day period. Ang expire ng rehistro ng motor na nabili ko ay December pa. So, ang deadline ko ng pagpapatransfer sa pangalan ko is December. Hindi ko kailangan kumpletuhin yung buong proseso para ang motor na nabili ko ay matransfer kay Juan. Pero, naumpisahan ko na June 5 eh. So, pasok sa 20 working days. Okay na ako doon. I have until December, which is mag-e-expire yung rehistro ko, to process and to complete the whole transfer of ownership. Sana naiintindihan yan mga brother dahil critical yan. Paano naman brother kung ako
nabigay ko yung motor ko, dating-dati pa, hindi ko pa napatransfer sa akin. In effect, wala na akong hawak na deed of sale. Yung ID na hawak ko, expired na. Kasi nga, dati ko pa nabigay, 5 years ago pa. Hindi ko na rin makontak yung original owner. Hindi ko naman talaga siya kakilala dahil pang-limang owner na ako nito. Yung mga ganun. May sagot na dyan yung LTO. Ang LTO ay magpo-provide ng downloadable pro forma forms. Ano ba yung pro forma? It's just a courtesy document. So, may format yan na ibibigay sa LTO. Sa ngayon, hindi pa existing yan. They will provide future tense, mga brother. Ito ay para dun sa mga examples natin. Nawala mo yung deed of sale, yung iba naman nabasa, expired na yung mga IDs, hindi na makontak yung dating may-ari. So, pag download mo ng form na yan, i-attach mo yung picture, let's say, ng motor na nabili ko, kasama ang dyaryo na dated today. Dyaryo kasi it just proves yung pagka-current, pagka-present na sa araw na to, let's say May 30, 2025, hawak ko ang motor ko, hawak kong original ORCR na to, ito ang dyaryo ng May 30, 2025, ako ang may-ari ng motor ko. So that's what it signifies. Tapos yung picture na yan, yung pro forma form na yan, ipapanotarize mo, and then, yan naman ang i-upload mo sa LTO portal. Tanong, brother, nasa ni LTO portal? Wala pa po yan ngayon kung saan pwedeng i-upload yung mga transfer of ownership documents. Hinihintay pa rin natin ng update sa LTO na yan. Para updated kayo, gaya na sabi ko sa inyo, follow nyo tong page at channel na to kasi sigurado i-cover natin yan para sa inyo. Ulitin ko ha, wala pang LTO portal as of the shooting of this video. Ang shooting date natin is May 31, 2025. Wala pa pong official LTO portal. Mag-ingat sa mga kumakalat na mga websites na ito daw ang LTO portal. Actually, pati sa NCAP, yung mga nag-claim na ito, dito makikita ko may NCAP violation ka. Ano po yun? Hindi yun sanctioned ng mga authoritating bodies, kaya mag-ingat. Surely, pag dito kasi sa motor ni Juan, we will try to be as accurate as possible with accurate and reliable sources na makita natin. Kaya ngayon kasi dinedevelop pa lang yung online portal for the document submission para mas mapadali at mapabilis yung pag-process natin ng transfer of ownership. Isa pa mga brother, with regard to online completion of the documents, ang LTO together with the Office of Senator J.V. Ejercito will be coordinating with PNP HPG para mas mapadali na and if possible para maging online na rin ang pag-secure ng HPG clearance. So, malaking bagay kapag nagsama-sama na yan, yung HPG clearance, pwede na natin gawing online, yung pag-download natin ng pro forma form, tapos i-upload lang natin sa LTO portal para dito sa mga transfer of ownership documents. Yan ang napakalaking bagay in terms of convenience, effort, time para sa ating mga riders. Makakatulong yan. So again, we will update you as soon as we have news kapag active and meron na yung mga sites na yan and kapag kumbaga na-implement na yung mga online direction when it comes to the transfer of ownership process. O nga pala, sa mga nag-aalala, sa mga nakabili ng segunda mano na sasakyan, mapa kotse o motor, yung LTO already launched the ltotracker.com in which you can check yung status ng availability ng plates nyo. According to the update of the LTO this past week, ay dun sa mga backlog nila na plaka, karamihan dun ay naiproduce na nila or naipoproduce na. And from, I think, about 11 million backlog plates, meron na lang about 1 million backlog na lang. As of today, 1 million na lang ang ating backlog and the rest have been produced and ready to dispatch to various LTO regional offices nationwide. So kung totoo yan, malaking bagay yun. Ano? So if that is true, thank you LTO for working on that and you can check the status of your plates dito sa ltotracker.com. Diba meron tayong kumbaga naging accepted na sa mga mundo ng segunda mano, lalong-lalo na sa motor na kapag ang plaka mo ay let's say 2019, 2017 pabalik, wala na. Tanggap mo na lang na walang plaka. So according to LTO, yan ay meron na ring mga plaka yan. Curious ako dyan. I'm curious to find out. Yung mga nakabili ng segunda mano na motor, check nyo nga yung ltotracker.com na yan. Lalo-lalo na kung yung model ng motor nyo is 2017, 2019 pabalik, tapos hindi nyo nakuha yung plaka. Pakicheck nga mga brother, tapos pa-comment kung talaga nga may status yung mga plaka na yan. And pagdating naman dyan sa website na yan,
Siguro sa susunod na panahon, pag-uusapan pa natin yan. Kung gusto nyo i-detalye natin kung paano gamitin yan, status, paano nyo makukuha yung plaka, paano nyo malalaman kung nasa dealer na ba, nasa kasa na ba, o kung nasa na at paano makipag-coordinate, i-comment nyo lang sa baba, LTO plate. Para malaman ko na marami palang gusto sa inyo ang malaman ng patungkol sa proseso na yan. Kaya i-cover natin dito at i-feature natin sa motor ni Juan. But that will be on a different topic. Sa ngayon, binigay lang natin sa inyo ang mga updates patungkol sa mga transfer of ownership guidelines na masasabi natin medyo mas mapapayapa tayo. Especially when all these changes are already implemented. Napakalaking ginhawa, napakalaking kumbinyente para sa ating mga rider, sa mga naghahanap buhay, sa lahat-lahat. Actually, ng mga nakabili ng mga segunda mano na sasakyan, lalo-lalo na sa motor. Ulitin ko lang mga brother, again, this is the plan. Not a plan or proposal, this is the plan. Ito yung mga mangyayari. We're just waiting for the official implementation, pero yung mga back-end processes niyan kung paano i-execute is already in the works. Katulad na lamang ng online access or online portal ng LTO where we can upload the documents. We got confirmation na umaandar na yan, inaayos na yan. In the meantime, paalala lamang na kung ikaw naman ay kumpleto na ng dokumento sa pagtatransfer ng ownership ng motor o sasakyan mo ngayon, I would still suggest na iproseso mo na through the use of the normal process kung paano talaga natin tinatransfer yung ownership ng mga sasakyan at ng mga motor natin para goods ka na, hindi mo na aalalahanin yan. Yan ay kung kumpleto ka ng dokumento. Pero if you fall under the gray areas na mga pinag-usapan natin sa video na to at sa tingin mo mas makakatulong sa'yo at hindi ka naman masisita pa, then you can take advantage of the transfer of ownership updates na parating sa atin. So again, we would like to thank the office of Senator J.V. Ejercito for spearheading these conversations. Sila talaga yung nag-lead ng mga usapin at pakikipagpulong sa mga iba't ibang ahensya para mas mapadali yung buhay nating mga rider at mga motorista. At saka syempre, salamat na rin sa Motorcycle Rights Organization na pinamumunuan ni Mr. Yob Bolanos. And LTO, looking forward for more favorable, convenient update para sa lahat. Yan ang feature natin ngayon mga brother. Sana nakatulong tong update na to. And if it did, sana mag-like and share para makarating naman sa iba. For more motorcycle news, reviews, and tips and updates, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Till our next update mga brother.